Magandang hapon, Brother Johnson at Brother Gumer. Pangalan? Sa staff po ng pag-aralan natin, Ministry. Brother Jerome Toledo, from Mindanao, pero halos 20 years na po dito sa Santo Tomas po, mga kapatid. Ito po mga tanong ko ay tatanong ko po para maging bukas ang kaisipan ng bawat isa. Una ko pong tanong ay itong nakatala sa Mark chapter 9:44. Para alam din ho ng marami, itong sabi dito na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Sa Marcos chapter 9 verse 44. Okay. So ito pong talatang ito mga kapatid ay parang kung titingnan po natin ay para siyang figure of speech. Kasi kung babasahin po natin yung verse 43, tingnan po natin yung verse 43. Sabi diyan, at kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw kaysa may dalawang kamay kang mapasa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. Yan. So, una po sa lahat, ang pinag-uusapan po dito yung impyerno, mga kapatid. Tapos, ang medyo nakaka-confuse ay yung verse 44 nga, na doon hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. So, ito ay isang talata na pinagbabatayan ng marami para sabihin na ang impyerno po ay hindi matatapos. Na ang ibig sabihin doon ay habang buhay kang lalangoy sa apoy. Mga kapatid, abay nakakatakot po ang may impyerno kapag ganito. Na, can you imagine, ikaw lang ay nabuhay sa limbawa ng, sabi na natin, na maximize mo yung 100 years. Sabihin na natin, puro kasalanan na ang pinagagawa mo sa loob ng 100 years. Tapos ikaw ay parurusahan ng Diyos, lalangoy ka sa apoy, magpasawalang hanggan. Mayroon po bang justice doon, mga kapatid? Makatarungan ba yun? No? Kung ganoon ang mangyayari, lalabas ang ating Diyos ay injustice, hindi po siya makatarungan. No? Kasi nga dito sa atin pong justice system sa lupa, abay yun ngang parusa ng murder ay iba yung parusa ng homicide. Kapag homicide, mas mababa ng kaunti, no? Kapag murder, lifetime imprisonment. So, sa justice system natin sa lupa, hindi ho pareho yung parusa. Ngayon, kung ang mangyayari sa impyerno, mga kapatid, ay lalangoy sa apoy, kayo ba'y papayag na ang parusa nyo kay Satanas ay pareho lang? Kung sakali, no? So dito ay mali po yung pagkaunawa ng marami sa talatang ito. Ngayon, ano ang ibig sabihin na yung pong apoy doon hindi mamamatay at hindi mamamatay yung uod? Ano ba yung ang ginagawa ng uod? Yung uod, kapag may nabubulok, pansinin po ninyo, halimbawa, may nabubulok po dyan na bangkay ng aso or whatever na hayop, hanggat meron pong natitira doon, hindi mawawala yung uod. Nakuha po ninyo? Pero, kapag naubos na, wala na po yung uod. Di ba kasi wala na yung ikukonsume nila. Ganon din po sa apoy. Kapag ikaw ay nagsunog ng dahon, hanggang mayroong sinusunog, hindi mo namamatay yung apoy. Pero pag ubos na yung sinunog mo, mamatay na po siya, kapatid. So ito po yung ibig sabihin noon. Yung impyerno ay hindi nakakahulugan na hindi mamamatay talaga yung apoy. Ang ibig sabihin lamang po nito, hanggat mayroon pang natitirang susunugin, walang sino mang may kakayahan na yung apoy na yun ay mapatay. Pero pag naubos na, yung pong mga hindi maliligtas, mga kapatid, tingnan po ninyo ang sabi ng ating Panginoon sa Malakyas, sa 4:1. Basahin natin. Sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno, at ang lahat na palalo at ang lahat na nagsisigawan ng kasamaan ay magiging parang dayami. Yung po bang dayami ay
Pag sinunog mo ay hindi nauubos. Magiging parang dayami. At ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na anupat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. So talagang makukonsume. Verse 2, ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katuwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak at kayo'y magsisilabas at magsisiluksong parang guya mula sa silungan. Verse 3, at inyong yayapakan ang masasama sapagkat sila'y, sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa kaarawan na aking gawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So, yung pong sinasabi ng ating Panginoon doon sa Marcos 9:44 ay isa pong figure of speech. Nang sinasabi ng ating Panginoon doon ay wala hong makakaligtas talaga. Na kapag ka ikaw ay napunta nga doon, kaya nga ang payo niya, bago niya sinabi yun, kung yung mata mo nakakapagpatisod, dukutin mo. Parable din po yun. Bakit? Tingnan po ninyo kung hindi parable yun. Ang sabi niya, kung ang kanan mong mata, paano yung kaliwa? Hindi ba? Pagka yung bang kanan mong mata, dinukit mo na. Yung bang kaliwang mata, hindi na makakapagpatisod. Kung yung kanan mong kamay, ang sabi doon na nakakapagpatisod, putulin. Ano ang pamputol? Salita ng Diyos. Yun ang dapat po nating maintindihan sa talatang ito, mga kapatid. Sige, susugang ko lang po yon, mga kapatid. Yung pong sinabi ni Brother Gomer ay hindi po galing sa kanyang sarili yun. Yan o ay nasa ating Bible commentary. Ito, basahin ko lang yan, SDA Bible Commentary, Volume 5, page 636. Yung worm, ayan, a maggot or a worm, as Major Manson and Wright, The Mission and Message of Jesus, page 123. So, nag-quote din yung ating commentary. Yan, yung comment daw doon sa book na yon, The Mission and Message of Jesus. The undying worm is not the symbol of a soul which cannot die, but is the symbol of corruption which cannot be purged. Tapos sa 43, life is set forth in contrast with the fire that never shall be quenched. In Romans 6:23 and many other scriptures, life stands in contrast with death. Yan. In John 3:16, the contrast is between everlasting life and perishing. It is obvious that Jesus here intends the same contrast. So, ang opposite ng eternal life ay eternal death. Wala namang kamatayan na buhay pa rin. Di ba? Kaya nga ang tawag po sa atin sa Revelation, dito sa Revelation 20 verse 14, at ang kamatayan at ang Hades ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Paano kamatayan kung inuud? Tapos yung uod, may buhay na walang hanggan din yung uod. Hindi namamatay yung uod Hindi may everlasting life din yon. So, sa background, sa history at saka kung titingnan natin, mga kapatid, ang explanation natin bilang mga Seventh-day Adventist, ang hindi namamatay na uod ay hindi nangangahulugang at saka hindi namamatay na apoy ay symbolical ito, katulad ng binanggit ni Brother Gomer. At mababasa rin ito doon sa Isaiah 6:24. Meron din doong uod na walang forever. May forever pala. Kung saan inilalarawan ang kapalaran ng masasama bilang mga bangkay na kinakain ng uod. So figurative siya po, mga kapatid. Sa kultura kasi ng mga Hebreo, ang salitang hindi nauubos na apoy ay nangangahulugan hindi ito mapapatay hanggat hindi nauubos, hindi natutupok. Mientras di ba maugdaw ba, sa mga Bisaya, hanggat may sinusunog, hindi rin mamamatay yun. Ibig sabihin yung total destruction. Uubusin talaga siya. So yung uod doon, hindi naman ibig sabihin habang sinusunog, buhay din yung uod. Wala namang ganon na
Apoy, walang hanggan. Tapos may uod. Ay di yung uod, hindi namamatay sa apoy. Nakita po natin yung logic, mga kapatid. So, nagre-represent po siya sa masaklap na pagdadaanan ng masama at doon sa kawalan ng pag-asa o katiyakan sa kaparusahan. Ayan. Yan ang ibig pong sabihin dyan, mga kapatid. Marami actually sa mga halimbawa sa Old Testament na mga ginagamit yung mga ganong termino at hanggang yan sa Bagong Tipan. So sa Seventh Adventist na pananaw, itinuturo natin ang masasama ay hindi nagdudusa ng walang hanggang apoy. Wala hong eternal torment po sa ating mga Seventh-day Adventist. Kasi wawakasan yun. Ikalawang kamatayan nga ang tawag. At ang isang sample po dyan ay yung Judas 1:7 na naroon din yung apoy na walang hanggan. Tingnan nga natin. Jude verse 7. Isang chapter lang naman yan. Ang sabi po dyan, gayon din ang Sodoma at Gomorra at ang mga bayan na sa palibot ng mga ito, na dahil sa pagpapakabuyo sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman ay inilagay na pinakahalimbawa na sila ay nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Tinan mo ha, eternal fire. Ay nagliliyab pa ba ang Sodoma at Gomorra? Wala na, pero eternal fire. Naniniwala tayo na yung apoy doon hindi tumigil hanggang hindi nasunog yung syudad. So ganun yun. Okay?